Kakaya, no? Papanoorin natin tong news na to. Ang lupit mo, Personal manong nakausap ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 personal. budget. Ayan malinaw yan. Personal niya nang nakausap. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kasi si Lacson, sinasabi niya, wala, ano lang yan, ginamit si Marcos. Yung iba naman, hearsay. Ngayon, hindi. Personal. Personal. Alam mo, antay kayo. Marami pa daw pasabog yan. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pala ngayon, may pasingit din ang Pangulo. Idinawit na rin ni Ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico ngayong araw, sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunoy budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan nitong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025. Ayan, nag-meeting na sila. Ayan para ano? Sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, si BBM ang nagsabi nun. Isipin niyo, ano sinabi ni BBM? At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Yun. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Maliban pa niya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Grabe And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe, no? Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Sabi ni Ko, kahit sa panukalang 2020, ang lupit, siya mismo ang nagbibigay ng utos. So, wala na, finish na. Siya mismo. Di ba? Grabe, mga kababayan, malupit. Iba ka talaga, Marcos. Budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunuan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo. Kita nyo na, takot na takot yung nagre-report. Nanginginig yung nagre-report. Ano kayang nangyayari? Siguro narinig niya si Marcos kaya takot na takot. Naku ba tayo ngayon, Zaldico? Sinumag mo si Marcos. Biro lang. Sa mga sinabi ni Ko, pero bukod sa Pangulo, idinawit na rin ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertion mula 2023 hanggang 2025. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Magkano yung taon-taon natanggap ni Sandro? Sige nga, magkano? Yung insertion ni Sandro. Sige, ipaliwanag ni mo. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. Grabe. Ladies and gentlemen, billion to 20 billion. Ay nako, grabe. Magkano total? Yung total na magkaalaman kung paldong-paldo ba yan? At nitong 2025, 21.127 billion pesos.
Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Magkano? Naglabas pa siya ng umano'y list. Magkano daw? 50 billion? 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion Grabe, pesos. 50 billion. Naglabas pa siya ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Grabe, ang kapal ang mukha, no? Dahil kulang lang ng 8 billion, patatanggal mo yung nagpalagay sa'yo ng 50 billion. Grabe, no? Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa isang statement, inakusahan ni Representative Ayan na. Ito yung sagot. Ha? Tingnan nyo kung anong klaseng sagot. Yung sagot ba ay may lohika? Yung sagot ba ay masasabi mong, oo nga, mali si Zaldico. Hindi, di ba? Para lang sa kaalaman ninyo. Ayon sa aking pagsusuri, sa mga tiningnan ko, sinuri ko talaga yung research team ko. Meron na kasi ako hinire na research team. Oo. Meron akong hinire na research team para talaga tignan yung mga datos. Ang pangalan niya, Jeronimo Pasticopalado Tunying. Okay? Yun yung grupo na yun. Ilang classroom ba yung 50 billion? Alam mo ko ilan? Kung sasabihin na natin, kasi ang sabi ng DepEd, ang bawat classroom daw ay may 2.5 million. Yan ang sinabi nila sa Senate hearing. So therefore, magkakaroon ng sanang 20,000 na classroom ang isang 50 billion. Ibig sabihin ng 50 billion divided by 2.5 million, 20,000 na classroom. Imaginein mo yun. Ang daming estudyanteng ma-accommodate ng 20,000 na classroom. Di ba? Ang dami sana makakapag-aral. Sabi naman, ito yun kung ang 20,000 na bagong classroom at may 45 student, sabi ng DepEd dyan, yan ang kanilang ay magkakaroon ng mga estudyante na makakapag-aral ng 900,000 na estudyante. Ganon katindi ang nawawala sa mga Pilipino. 900,000 na estudyante ang hindi nakapag-aral dahil dyan sa paldung-paldo ninyong 50 billion ni Sandro. O sige, pag-usapan naman natin bigas. Bigas naman, ikumpara naman natin sa bigas. Sa bigas naman, ngayon, sabi ng Department of Agriculture, more or less 43 pesos per kilo ng bigas. Yan ang sabi ng DA sa kanilang agricultural portal. Sa per kilo, kung 43 pesos kada kilo ang isang bigas, ang 50 billion ay makakabili ng, hulaan ninyo, 1,162,790,698 kilos. Mga kababayan, gutom kayo? Gusto nyo ng only rice? Ipasoli natin yung 50 billion na yan. Only rice kayo yan. Mantakin mo, ilang kilo yan 1 billion. More or less 1 billion. 1,167 million So 1,162,790,000. Ganyan na mabibili ng 50 billion na budget. Grabe, no? Sa 15 kilo na sakong bigas, may ilang butil yun? Hindi ganoon ka. Sa 50 kilong bigas, laman yan, isang sako ng bigas. Ibig sabihin, sa isang sako, merong 50 kilos. Kabaligtad. Sa isang sako ng bigas, yung binubuhat ni Jay, yung nakita yung kilikili niya. Yung 160 na yon, ay sorry, na-distract ako sa kilikili, hayop yan. Gago! Doon sa isang kilong bigas na yon, mga kababayan, ay meron pong 50 na kilos, di ba, na bigas. So, ilan ang mabibili noon? 50 billion. Alam nyo ko ilan? 23 million na sako ng bigas. Only rice na talaga yan. Ganyang katindi, mga kababayan. Imagine niyo ilang classroom ang magagawa ng DepEd, ilan ang estudyante mapapag-aral, ilan ang mapapakain ng bigas. Dahil lang sa 50 billion di umanong insertion na paldong-paldo na si Sandro Marcos. Diba? Yan yung sinasabi nating, sabi nga nila, meron kasing nagsabi, meron ako napanood sa TikTok, sabi, ang akala niya, ang Pilipinas daw mahirap, ang mga Pilipino mahirap. Pero nung nakita niya itong mga pangyayari sa bayan natin, nagkamali daw siya. Totoo. Sabi niya, mayaman pala ang Pilipinas.
nagkataon lang nasa bulsa ng di umanong presidente, anak ng presidente, Speaker of the House, at mga kongresista. Imagine niyo, ang tindi nito. Yung mga congressman natin, nagwawala na yan nung panahon na may confidential na 150 million, million lang confidential ang OBP o DepEd. At yung 150 naman na yun, at sabi naman ng COA, walang problema. Nagagamit ng tama, sabi ng COA. And yet, ano sinasabi nitong mga congressman na yun? Hindi, dapat ma-impeach si VP Sara Duterte. Bintang pa lang po yun, ha? At yung bintang na yun, walang basihan. At the same time, sabi pa ng COA, walang problema doon sa budget na yun. Walang problema sa paggamit. Sinabi na ng COA yan. Eto malala. Eto, tandaan nyo, bintang yan ha. Eto, direct ang may kaalaman si Zaldico. Direct ang humingi sa kanya si Bongbong Marcos. Direct ang humingi sa kanya si Sandro Marcos. And yet, ano nangyari sa mga congressman? Mga pipit, bulag. Pero alam mo, magagalit sa inyo mga pipit bulag. Kasi kahit yung mga bulag nakakakita yan. Sa totoo lang ha, ang mga bulag mas matalas pa ang senses niyan . Di ba? Yung akala ninyo, yung mga bingi at saka pipe, mas matalas pa ang senses ng mga yan kaysa sa inyo. Itong mga congressman, kahit anong gising mo, wala nangyayari. Ganyan sila. Mas malala sila. Na dapat, alam mo, kung ako sa gobyerno, issuean nyo ng PWD yan. Patuloy natin. Siko na bahagi ng destabilisasyon. Base raw sa intel, nakipagkasundo na Siko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS. Bagong kampyon DDS na naman. Grabe ito mga to, no? Mana-mana sila ni Auntie Claire, ano ba? Hindi ako, nagtatanong lang ha. Tanong lang to ha. Pag kami nangyaring masama, DDS, Duterte. Tangina, makapag natutulog kayo, pinagsasalsalan nyo na kami. Hindi kasi hindi na nawala sa isip nyo Duterte. Ako nagtatanong lang, parang hindi nawala sa isipan nyo yung Duterte. Lahat na lang ng pagkakamali ninyo, kasalanan ni Duterte, kagagawa ni Duterte. Ayaw nyo sagutin ng diretsyo yung akusasyon na to. Bakit itong mag-ama na to hindi makasagot ng diretsyo? Tumingin nga kayo ng diretsyo. Titig naman kayo, mga mata ninyo, dilat naman ha. Bakit di kayo makasagot ng diretsyo? Sabihin nyo, eto yung sinasabi ni Zaldico ay hindi naman totoong nangyari. Wala namang ganito, wala namang ganyan, wala namang ganito. Di ba? Ganon sana Hindi. Anak ng tutsang kalabaw. Ano? Hindi. Ano lang yan? Destabilizer lang yan. Ano lang yan? Kinuntsaba ng mga Duterte yan. DDS lang yan. Ano corny ninyo? Mga kakampuit. At saka yung mga kababayan natin sa sa iba't ibang dako ng mundo. OFW, mga Pilipino, sa mga kanto-kanto dyan, mga nagiinuman. Mga nagiinuman dyan. Ang aga-aga pa ha. Alas 6 ko tayo na-upload, nagiinuman na kagad kayo. Relax lang, chillax. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan natin, tatanggapin nyo na lang ba ito? Every time na may kasalanan sila, Duterte may kasalanan? Every time. Tandaan niyo, etong si Zaldico, galit na galit pa ito kay kay Vice President nun Kay VP Sara Duterte, galit na galit siya. Di ba? Kakampi nyo yan Tapos ituturo nyo ngayon sa amin porque nilaglag kayo. Diba? Kakampi nyo yan, ngayon biglang DDS, hindi tatanggapin ng DDS yan. Tangin na magrarally ako pag tinanggap namin yan. Hindi sorry, number 1 akong lalaban dyan. Pag tinanggap ng kampo namin yan, hindi ako papayag. Ang laki na ng gastos ko sa demanda niya Tapos, papayag ako, nasasali sa akin yan. Pag nakita ko yan, naku po, kukurutin ko yan. Zaldico, mais ka ha? Mais ka ha? Di ba? Hindi ko tatanggapin yan. At hindi rin tatanggapin ng mga Duterte supporter si Zaldico. Hindi na makakalimutan kung paano niya winalang niya si VP Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, DDS. Kahit may magsabi pa na, hindi, makipag-ano tayo dyan, makipagsundo. Hindi. Walang naniniwalang Duterte supporter na hindi nakatanggap to si Zaldico. Ulitin ko, walang Duterte supporter na naniniwala na hindi nakatanggap yan. Nagsisinungaling na lang yan na hindi siya nakatanggap for the sake of legal, siguro, suit na makakaharapin niya o yung mga legal process na kakaharapin niya. Kailangan, syempre, yun ang sabihin niya as his defense na wala siyang natanggap. Di ba? Para hindi siya makulong. Yan, syempre, yan ang sa kanya. Turo sa kanya ng abogado niyan. Pero walang naniniwala sa amin dyan na hindi nakatanggap yan. Meron dyan. Papayag ka bang utusan kang mag-insert ka ng 50 billion, 100 billion nang wala ka man lang tawag dito? Wala ka man lang natatanggap? Kalokohan. Napakalaking kalokohan yan. As a matter of fact, kami pa nga yung nagdiin ng mga insertion yan
Ngayon, nilalaglag niya lang kayo na kayo ang nag-utos sa kanya. Whether siya ay nautusan o hindi nautusan, ginawa niya. Therefore, I conclude, kailangan siyang panagutan ito. Siya na nga, may bita yung corruption eh. Kailangan niyang panagutan ito. Whether may mapatunayang meron siyang kinulimbat o wala, responsibilidad niya yan eh. Bakit siya pumayag? Lusot siya doon? Hindi siya lusot doon. Hindi lusot si Zaldico dito. Bakit siya pumayag? Hindi pa pwede yun. Yan ang nag-aanuhan tayo eh. Baka kala ito kasi si Sandro kala niya bobo yung mga Pilipino. Yung mga followers niyo lang. Yan bobo talaga yung mga kakampwit at saka yung mga terorista, mga kaliwa. Yan ang mga bobo. Ko na ang mga pahayagan niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Ang Makabayan Block. Ay hindi, huwag na kayo makisali. Nakikisali pa kayo eh. Nakikisali pa kayo. Hindi, huwag na kayo makisali. May epal pa itong mga Makabayan Block eh. Umakit na lang kayo ng bundok, sumama kayo sa mga kasamahan nyo. Tigil nyo yan. Hindi, sasali pa kayo eh. Huwag na kayo sumali, epal kayo. Alam mo ito ito. Meron lang akong hindi ko lang na-download eh. Kaganina meron akong pinost sa aking uy, baka naman kung gusto ninyo, kayo, mag-subscribe kayo, mag-follow kayo sa aking Facebook account. Malinaw naman yun, Banat Bay Facebook account. Ha? Para kasi doon ako nag-upload, nagtatanong iba kung nag-upload daw ba ako ng mga iba pang topic. Doon ako nag-upload ng maraming topic. Kasi doon mabilis, instant. Dito sa dito yung regular programming natin. Pero doon, ako yung nag-upload ako ng kung ano-ano doon. Lahat. Pagkain, ganun-ganun. Ito. Itong si Calyodi, alam niyo na kung saan yan, di ba? Alam mo kung anong yan eh. Anong eksena niyan sa buhay eh. Ay, ito, sinabi niya, napaka rin ito eh, no? Sabi niya, ito sa page niya ito, tiningnan ko, may blue check, November 30. Mag-bloods ng damit at magsuot ng balaklava. Alam mo, ito di ba sa Luneta gagawin ito sa Maynila ito? Bawal ito eh. May ordinansa sila doon eh. Bawal lang nakasuot ng balaklava doon kung hindi ka nakamotor. Kung hindi umaandar yung motor mo, hindi ka pwede magsuot ng mga mask o balaklava. Ito, literal na sinasabi ni Calyodi na magsuot kayo o suwayin ninyo yung batas ng Maynila. Dapat arestuin to si Calyodi. Dapat arestuin to. Yorme, pa-aresto nyo ito. Kasi ito, literal na nagsasabing, huwag sumunod dun sa ordinansang meron kayo sa Maynila. Dapat abangan nyo na ito. Pag merong isa doon nakabalaklava, arestuin nyo yun at arestuin nyo rin ito. Kasi ito, nag-utos eh. Na magsuot eh. PNP. Nga na lang tayo? Kung Duterte supporter na nagsubigaw ng ganito, sigurado ako, sedition, inciting to sedition. Di ba?